lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Agosto 2025. Pasada Balita. Botohan sa Senado kung itutuloy o hindi ang impeachment ni VP Sara ngayong araw, wala nang atrasan. Pasada Balita. Cast at performance ratings ng Senado lumagpak, Kamara tumaas. Pasada Balita. Mga sangkot sa sinasabing palpak na flood control projects na mumurong ipa-blacklist ng pamahalaan. Pasada Balita. Temporary rice import ban sa Setyembre inirekomenda na ng Department of Agriculture. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, 18 billion dollars na utang para sa unang semestre ng taon, aprobado na ng BSP. Pasada Balita. Balita naman sa iba yung dagat, ex-girlfriend ni Jeffrey Epstein hiniling na gawing sekreto ang ebidensya hinggil sa kaso ng pambubugaw. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas talo sa Chinese Taipei sa unang laro sa 2025 FIBA Asia Cup. Pasada Balita. Sa balita pang kalusugan, paunang sintomas, alam mo ito, ng diabetes ating alamin. Pasada Balita. Sa balitang showbiz, Korean actor na si Kim Ji-soo nais pang manatili sa Pinas. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagatid balita, John Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At pasadahan na natin ngayon ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Ngayong araw na nakatakda ang botohan ng Senado kung itutuloy pa ba nito ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte o hindi na. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesman Reggie Tongol, naghahanda na ng iba't ibang motion ang mga senador tungkol sa nasabing usapin. Dagdag pa ni Attorney Tongol, kailangan pang magsumite ng 2 dokumentong hinihiling ng Senate Impeachment Court bago pa man masimulan ang paglilitis. Pasada Balita. Iginit naman ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Ronald Bato de la Rosa na hindi na kailangang pagdebatehan pa kung dapat bang sundin o hindi ng Senado ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ayon kay Senador de la Rosa ay dahil wala nang masihigit pa sa Korte Suprema. Pagdating sa constitutional issues, binigyang din ng mambabatas na nagdesisyon na ang Supreme Court kahit wala na silang magagawa
kundi sumunod. Klaro anya, malinaw anya na nakasaad sa 77 painang desisyon ng kataas-tasang hukuman na ang ruling ay immediately executory. Gayunman, sinabi ni De La Rosa na bilang respeto ay kailangan nilang marinig ang katwiran ng mga kumukwestiyon sa desisyon ng kataas-tasang hukuman at ng mga nagsasabing dapat na hintayin muna ang final ruling nito dahil sa mayroon pang inihaing motion for reconsideration ang Kamara. Pasada Balita! Wala bang gabay ng espiritu, yung huling pahayag na yan ng kagalang-galang na senador? Mukhang wala pa. Abangan natin mamaya kung sila ba ay gagabayan ng espiritu nung sino man. At sa kaugnay na balita, hiniling ng isang political coalition sa Korte Suprema na pansamantalang ihinto ang proseso ng impeachment trial ni VP Sara. Pinangunahan ng grupong Isang Bayan ang pagsumite ng monsyon na magpatupad ito ng isang status quo anti-order upang makapag-ambag sila sa naturang proseso ng pagliliti sa Vice Presidente, kabilang na ang pagsumite ng motion for reconsideration sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman hinggil sa impeachment. Kabilang din sa mga petitioner ang mga dating maestrado ng Korte Suprema na sina Antonio Carpio at Conchita Carpio Morales. Samantala, hinimok naman ni Isang Bayan Convenor Attorney Howard Calleja ang Senate Impeachment Court na huwag munang pagbotohan ang desisyon kung itutuloy pa ba ang impeachment ng Pangulong Pangulo o hindi na. Pasada Balita! Kinumpirma mismo ni Attorney Michael Powa, isa sa mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte, na tatalima sila sa utos ng Korte Suprema at magsusumite ng kanilang paliwanag. Kasunod na rin ito ng inilabas na press briefer ng Supreme Court hinggil sa inihaing motion for reconsideration ng House of Representatives sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa utos ng kataas-tasang hukuman, pinagkokomento nito sina VP Sara at Attorney Israelito Torion hinggil sa issue sa loob ng 10 araw simula nang matanggap ang notice. Pasada Balita! Sa detalye ng iba pang headlines, sumadsad ang trust at performance ratings ng Senado sa ikalawang quarter ng 2025 habang tumaas naman ang sa Kamara. Batay ito sa pinakuling survey ng Okta Research kung saan nakakuha ng 49% na trust ratings ang Senado mula sa dating 57% at 47% na approval ratings mula naman sa dating 53%. Habang nakuha naman ng Kamara ang 57% na trust rating mula sa naunang 49% at performance rating na 55% mula sa dating 47%. Isinagawa ang survey sa 1,200 individual sa buong bansa sa pamamagitan ng face-to-face interview mula Hulyo 12 hanggang 17. Pasada Balita! Samantala, namimiligrong ipa-blacklist ang mga kumpanya at kontraktor na sangkot sa sinasabing palpak na flood control projects ng pamahalaan. Ito ang binabala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos niyang punahin sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address ang sinasabing pangungurakot ng ilang politiko sa pondong nakalaan para sa flood control projects dahilan para pumalpak ang mga ito at magdulot ng malawakang pagbaha kamakailan. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasahan na niya mula sa Department of Public Works and Highways ang listahan ng mga proyektong hindi pa tapos sa kabila ng mga inilaang bilyong pisong pondo para rito. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo na akasuhan ang mga kontraktor at opisyal na bigong makapagpaliwanag kung saan napunta ang mga bumabahang pondo. Samantala, sang-ayon naman ang punong ekotibo na dapat dumistansya ang DPWH sa investigasyon at sumunod na lamang sa utos na magsumite ng mga listahan ng mga nasabing proyekto na kalaunay isa sa publiko naman ng Malacanang. Pasada Balita! Samantala, tuluyan ang naglutangan ang pangalan ng mga kumpanya at contractors sa sangkot sa mga flood control project. Nahin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kitang-kita naman na hindi maganda ang trabaho.
Pahayag ito ng Pangulo matapos hingin sa DPWH ang listahan ng mga flood control projects na nakalipas na 3 taon. Ayon kay Pangulong Marcos, layo nitong mapanagot ang mga responsable sa mga substandard, hindi na kumpleto o yung multo, ghost project at mga nanamantala lamang sa pondo ng taong bayan. Kaya nakakatakot dahil multo eh. Inaasahan pa ng Presidente na madaragdagan pa ang mga pangalan na ito sa oras na maisapubliko na ang listahan. Dahil ang taong bayan na anya mismo ang kukumpirma kung nakikita o nararamdaman ba ng mga ito sa kanilang lugar ang mga flood control project na nakatala sa naturang listahan. Pasada Balita. Naramdaman namin. Kailan? Naramdaman namin yung baha. Okay. Ba't naman nakaramdam? Oh. Manhid ka na lang pag hindi mo naramdaman. Oo naman. Okay. Ito lang ang masasabi ko. Tayong taong bayan, tayong mga taxpayer, huwag tayong masyadong demanding. May flood control project na nga, tsaka pondo, gusto nyo pa mawala ng baha. Di ba? Kasi pag nawala ang baha, pondo, Aha. hindi na sila relevant. Oo nga. Di ba? Huwag tayong masyadong demanding. Pag sinabing may proyekto, makontento na tayo. Kahapon Pinangako, pala, ano, gusto nyo pang matupad. pinag-uusapan natin yung mga flood control project at tsaka yung mga Ah, sa Japan, di ba? Oo. Jeepan. Japan. Akala ko jeep. Kung ano man yun. Okay. Sabi ng airpot ko, meron daw dun sa Japan na kasi nasa road work sila dun. Merong silang inilalagay na parang powder yata yon para tumagal yung asfalto. Oh, ganun nga yun. 25 years. Oh. May sinabi si airpot ko, nakalimutan ko na yung Ba't hindi Japanese mo name. ipakilala sa DPWH tatay mo? Pinapakilala ko. Kaso daw, wala daw kikita. Ikaw naman eh. Sinasabi ko naman sa iyo eh. Pinangakuan na nga tayo. Gusto pa natin to pa rin. Pero seriously, pagdating talaga sa technology, Japan talaga. 25 years yung actually, parang 30 years nga daw eh. Pagpalagin na natin, pagdating sa Pilipinas, binibenta naging 15. Okay na yun. Binibenta raw dito. Oh. Walang gusto. Walang gusto. Kasi nga, sa loob ng 20 taon, wala silang kikitain. Di ba? Kaya yung Sacho, yung amo ng Tatay mo. airpot ko. Oh. Hindi daw kikita rito. Hindi, di ba? Sabi nga natin. Hindi lang naman sa ganyan. Meron talagang mga proyekto or yung kasunduan sa gobyerno. Pumunta rito yon, biruin mo, pinunan niya yung DPWH. Sa amin, isang araw lang yun eh. Di ba nga? Ginanon ka nga. Di ba nga? Ito pa nga yung classic, di ba, sa social media. Yung mga tulay na ginawa ng mga ninuno natin, hindi sila mga engineer, hindi sila mga scientist, hindi sila mga arkitekto. Pero hanggang ngayon, nakatayo pa. Yung ginawa nitong mga taong may mga arkitekto, may mga science-based sa pag-aaral. May engineer pa. May engineer. Walang ilang buwan, bumabagsak. Di ba? Asa pa tayo. Ay, Pyramid niya, sino ba gumawa? Ba't hanggang ngayon nakatayo? Oo. Pero mahirap naman gawin tulay ang pyramid. In fairness, huwag naman ganun. Mabigat naman yun. Ikaw na. Lagot ka sa tatay mo. Lagot ka. Hindi, tatanungin ko kung ano yung tawag nila doon. Hindi, actually may pinakita nga parang yung pagkalagay mo ng powder, titirahin siya ng tubig, tapos lalong titibay yung asfalto. Tibay. Nakita ko na sa social media. Actually, dinala ng amo niya rito. Yung Sacho. Walang pumatol kasi walang kikita. Walang kikita. Pero mo sa loob ng 20 taon, wala silang proyekto. Sabi ba- Ikaw na! Sabi mo naman, i-offer ko daw. Sabi ko, wala akong papawag. Gusto kasi magnegosyo rito. Ewan, Yung mga Japanese, liit kita niyan eh. Singkit eh, di ba? Pilipino, pagdating sa kitaan, nagluluwa ang mata niyan. nako. Di ba? Laki ng And mata. speaking of calamity, matapos nga ang pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat, ibinabana ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Blue Alert status ang kanilang operation centers mula sa dating Red Alert. Ayon sa NDRRMC, kabilang din sa kanilang naging batayan sa pagbaba ng alerto ang deactivation ng Interagency Coordinating Cell. Sinabi ng NDRRMC na kontrolado na ang sitwasyon sa mga rehiyon kahit hindi na kailangan ng heightened monitoring sa national level. Sa kabila nito, inatasan pa rin ng ahensya ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Philippine National Police na manatiling naka-duty sa operating center ng ahensya upang mapabilis ang pagtugon sa anumang mga emergency. Samantala,
may isa pa hong panibagong low pressure area na nagbabanta sa loob po ng Philippine Area of Responsibility na posible po magdala ng pag-ulan sa mga susunod pang araw. Pasada Balita. Samantala, magbibigay ang European Union ng mahigit 33 million pesos bilang humanitarian assistance sa Pilipinas para sa mga lugar na matinding naapektuhan ng bagyo at habagat lalo na sa Calabarzon at Gitlang Luzon. Ayon sa EU, gagamitin ang pondo para sa cash assistance, pagkain, malinis na tubig at iba pang mga tulong. Dagdag pondo ito sa 6 million euros na inilaan para sa humanitarian aid at disaster preparedness ng bansa ngayong taon. Batay sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 8.59 milyong katao ang naapektuhan ng pagbaha at malalakas sa pag-ulan habang 38 ang namatay dahil sa habagat at mga bagyong Trising, Dante at Emong noong nakaraang buwan. Pasada Balita. Sa paparipaksa ng mga balita, inirekomenda na nag-Department of Agriculture kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simulan sa Setyembre 1 ang temporary import ban sa bigas dahil sa sobrang supply nito sa bansa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, itataon nila ang import ban sa harvest season sa Agosto, ngayong Agosto at Setyembre. Iminumungkahian nila na tatagal ng 45 araw hanggang 60 araw ang suspensyon ng pag-aangkat ng bigas. Gayunman, nilinaw ni ASEC de Mesa na nakadepende pa ito sa mapagkakasunduan dahil sa mga posibleng epekto nito sa merkado. Naisaan niya nagkagawa na magkaroon ng balancing action sa kapakanan ng mga magsasaka at ng mga consumer. Pasada Balita. Sa gitna naman ng pagbagsak ng presyo ng palay, kinumpirma mismo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na pinag-aaralan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang pagtigil sa pag-aangkat at pagtaas ng taripa sa bigas. Mula sa kasalukuyang 15%, iminungkahi ng kalihim na unti-unting itaas ang taripa sa 25% hanggang 35% upang mapigilan ang sobra-sobrang pag-angkat at masuportahan ang lokal na magsasaka. Ngayon nyo lang naisip ito. Ang pagbabaan niya ng presyo ng imported rice sa merkado ang dahilan kung bakit bumaba sa 8 hanggang 10 piso kada kilo ang bili ng trader sa palay, na mas mababa sa gastos sa produksyon na 12 hanggang 14 pesos kada kilo. Samantala, sinusulong din ng Agriculture Department at maging ni Congressman Mark Enverga ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law upang maibalik ang regulatory powers ng National Food Authority at biglang laya ang DA sa pamamahala ng supply at presyo ng bigas. Pasada Balita. Latest naman mula sa Filipino Mirror, inaasang patuloy na bababa ang retail price ng bigas pagsapit ng bare months dahil sa mga epekto na nagpapatuloy na pag-aangkat. Ayon kay National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa, naitala sa negative 15.9% ang rice inflation nitong Hulyo kumpara sa negative 14.3% noong Hunyo o mas bumaba. Ito na anya ang pinakamababang rice inflation rate sa loob ng 30 taon at simula nang mapansin ang pababang trend ng rice inflation noong Agosto 2024. Pasada Balita. Sa pagkakataon kung ito, tumanggap tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. O pondo ba ka mo? Pondo, ito investment naman ha. Mga sinasabing questionabling investment ng GSIS pinaiimbestigahan sa Senado. Talyo mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Pinabubusisi sa Senado ang umano'y questionabling pag-iinvest ng Government Service Insurance System o GSIS
sa isang online gambling platform na DigiPlus at sa mga kumpanya na maraming utang at hindi maganda ang track record. Sa kanyang privilege speech, tinukoy ni Senator Rizon Tiveros ang report ng Department of Finance at ng media na nag-invest ang GSIS ng higit sa 1 bilyong piso sa naturang online gambling platform. Git ni Tiveros, hindi ba bawal sa lahat ng taga-gobyerno na magsugal sa casino pero bakit ini-invest ng GSIS sa sugal ang pondo nito na pag-aari ng mga miyembro na taga-gobyerno. Nalugi pa umano ang GSIS dahil bumagsak na sa 13 pesos and 68 centavos ang halaga kada share ng DigiPlus samantalang binili ito sa halagang 65 pesos and 30 centavos kada share. Tinukoy din ng senadora ang pagsuspindi ng ombudsman kay GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Veloso at 6 na GSIS executives dahil nag-invest ng 1.45 billion pesos na GSIS fund sa Alternative Energy Holdings Corporation na manoy may malaking pagkakautang. Ginawa pa umano ang investment kahit wala ang required na endorsement ng Assets and Liabilities Committee at ng Risk Oversight Committee ng GSIS. Ang malala pa niya batay sa 2023 annual report ng Commission on Audit, nag-invest ang GSIS sa 3 kumpanya na walang maayos na track record at nalugi rito ang GSIS ng mahigit 251 million pesos. Sinabi ng senadora na dapat itong imbestigahan ng Senado upang mapag-aralan kung kailangang amyendahan ang charter ng GSIS. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Government Optimization Act, isa ng ganap na batas matapos lagdaan ni Pangulong Marcos. Mula naman sa Palasyo, Patrol 13, Gilbert Perdes. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang RA number 12231 o yung Government Optimization Act na layong pagbutihin at gawing simple ang paghatid ng serbisyo ng gobyerno sa publiko at mabawasan ang mga paulit-ulit na proseso sa operasyon. Sa ilalim ng bagong batas, maaaring buwagin o deactivate at ilipat o i-consolidate o pagsamahin ang mga operasyon ng ilang ahensya, tanggapan o unit ng gobyerno na tinuturing na redundant na hindi kailangan at sumasapaw sa trabaho ng ibang tanggapan. Binibigyang kapangyarihan din ng batas ang pagbuo ng mga bagong ahensya, unit o posisyon na kinakailangan para sa mas epektibong operasyon at performance ng mga empleyado. Sakop din ng batas ang mga ahensya sa ilalim ng executive branch, kabilang na ang mga kagawaran, kawanihan, komisyon, councils at mga GOCCs. Hindi naman sakop ng batas ang mga teaching positions sa mga paaralan at universidad, mga sundalo at uniform personnel. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, ilang itinuturing na most wanted person sa Bataan, timbog. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelen. Nasa kustodiya na ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang 3 most wanted person sa lalawigan ng Bataan. Natimbog ang mga suspect sa ikinasang operasyon ng PRO3 sa magkakahiwalay na lugar sa lalawigan. Ayon kay PRO3 Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. na aresto ang top 2 most wanted person na si alias Vin na isang mangingisda at may kasong rape sa barangay Wawa, Abukay, habang natiklo ang top 8 provincial most wanted person na si alias Nel, 38 anyos, sa barangay West Calagiman, Samal, dahil sa kasong paglabag sa RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Samantala, natimbog naman sa barangay Tuyo, Balanga City ang suspect na si alias Dennis na isang truck driver at itinuturing na top 3 most wanted person sa lalawigan. Pinuri naman ni Brigadier General Peñones ang dedikasyon ng mga operating unit at iginiit ang importansya ng kanilang pinaigting na kampanya laban sa mga most wanted person sa buong Region 3.
Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Pamahalaan, wala pang nakikitang dahilan para palawigin ang voters registration. Babalik si Patrol 13, Gilbert Perdes. Walang nakikitang dahilan ng Commission on Elections o COMELEC para i-extend o palawigin pa ang pagpaparehistro ng mga botante para sa barangay at SK election sa kabila ng mataas na turnout sa unang 4 na araw ng registration period. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lojanco na simula Agosto 1 ay umabot na sa mahigit 800,000 ang bilang ng mga nagparehistro na malapit na raw sa target na 1 milyong bagong botante. Ayon sa opisyal, may sapat pang mga araw at venue para sa mga magpaparehistro. Gayon din sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang pagdaos ng voter registration 120 araw bago ang susunod na halalan. Magugunitang itinakda sa Oktubre 13 ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Region. Sa ngayon, nadagdag na anya sila o nagdagdag na raw sila ng mga tauhan sa mga mall at iba pang pampublikong lugar kung saan idaraos ang mga voter registration para ma-accommodate daw ang lahat ng mga magpaparehistro. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong alas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senior Engineer, Winner Cantihino, oras muna sa Saudi. 27 kalahating minuto na po makalipas ay ka-6 ng umaga. Sa pagkakataon pong ito mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na may makakahuntahang isang matindi, matika sa larangan ng batas. Actually, matagal ko nang pinakokontak ito. Matikas sa Matikas sa batas. Parang iba yung dating. Parang pwede rin natin gawin party list. Anyway, pinagagaang lamang po namin kasi actually talagang Bigat matagal. yung mamaya. Matagal kong pinapakontak ito at buti naman natsyempohan natin at pinayagan tayo. With your indulgence po mga kabalitaan, kabalitaktakan, nasa kabilang linya na po natin ang dating Dean ng FEU Institute of Law sa katauhan po ni Attorney Mel Santamaria. Attorney Santamaria, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ at Aliw Channel 22. 23. Ano ba yan? Nabubulol ako, Channel 23. Attorney Santamaria, good morning. Good morning po, Good Dean. morning. Magandang umaga sa inyo, John at Opo. Drew, at sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po din sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito. Sa sobrang pagkaidolo ko sa inyo, nabubulal ako. Ang tagal ko na po kasi kayong pinapahagilap at salamat po sa pagkakataon dahil very timely dahil mamaya lamang inaasahan natin ng isang malaking development sa Senado. Alas 3 ng Opo, hapon. kung itutuloy ba o hindi ang pagboto kung ibabasura ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Attorney Santamaria, ano ang nafe-feel mo at nakikita mong galaw mamaya? Go ahead, sir. Unang-unang, ano bang epekto kung ibasura nga itong impeachment trial? Basta't ibasura yan ng Senado, tapos na. Kasi alam naman natin, nakalagay sa ating konstitusyon na ang katangi-tanging departamento ng gobyerno na merong kapangyarihan mag-try and decide ng impeachment ay ang Senado. Sa kanila lamang nakalodge yung kapangyarihan na yan. So ano magiging epekto niyan? Sa mga nakasalang sa Korte Suprema ngayon, like for example yung motion for reconsideration na inihain ng HOR through the Office of the Solicitor General. Maaaring sabihin ng Korte Suprema, moot and academic na. Ano pa ang ating uhusgahan kung wala ng trial. So, maaaring ganon. Minsan naman, kahit na moot and academic, sasabihin ng Korte Suprema, kahit na moot and academic, aming didinggin pa rin ito para for future guidance ng kung may mangyayaring kamuka. So, okay. So, Drew, dyan, punta tayo dyan sa pag-uusapan mamaya. Ang pag-uusapan lang naman, matutuloy ba o hindi. So, ang ating mga inaasahan, makikinig ba ang mga senador sa isa't isa sa mga argumento nila, sa mga opinion nila? Alam naman natin, basta ang isang body politika
alyansa yan eh. So ibig sabihin na maaring magdadaldal sila doon, pero baka wala namang makinig sa isa't isa kasi ang mananaig rin dyan, yung mga magkakampi. May numero. Diba? So, Numero po. yung numero. Pero anong pinapahiwatig niyan sa atin? Ano ang pinapahiwatig niyan sa lipunan, sa ating lahat, no? Na ilan sa ating mga senador, with all due respect, ay walang alam sa merito ng kaso. Bakit? Sapagkat kung makikita mo yung motion for reconsideration na inihain ng Office of the Solicitor General, karamihan doon factual. Diba? Kasi ang iniisip natin, basta naghain ka sa korte, legal, diba? Pero karamihan doon factual na tinutukoy nila kung anong mga facts ang hindi na-appreciate ng Korte Suprema, mali. Kasi halimbawa, isa-isahin natin, Drew and John, yung motion for reconsideration. Sabi ng desisyon mismo na nung na-transmit daw yung articles of impeachment, there was, quote-unquote, no plenary session. At ang source ng decision, magugulat ka. News item ng isang malaking broadcasting company. 'Di ba? So bakit nagkaganon ang inihain ng OSG at HOR yung records ng Congress. So ano ba nanaig doon? Yung news item o yung records ng Congress? O yung isasabi ng OSG? Wala namang no-brainer Official record versus news item. Official record. Di ba? Factual lang talaga At sinabi pa, sinabi pa ng motion for reconsideration, saan pa natin nakikita na dapat may priority ang unang maghain ng complaint? Wala naman sa Constitution, hindi naman nakalagay lang dyan. Ang nakalagay lang sa Constitution, merong dalawang pamamaraan ng paghain ng impeachment. Yung isa, number 1, filing plus referral to the Committee of Justice, initiation is equal to initiation. Yung pangalawa, 1/3 vote of members of Congress, initiation. So, yun lang naman nakalagay sa Constitution. So sinabi nila, nasaan yung priority? Di ba kung ang poder ay ibinigay mo sa isang departamento para gampanan ng isang tungkulin, sila ang merong karapatan gumawa ng sarili nilang alituntunin. So, nagdagdag ng alituntunin. Tapos yung itong pinakamahalaga, sino nauna? Yung pag-tree complaint, yung pag-initiation ng tree complaint, o yung 1/3 na boto ng members of Congress. Sabi nila, tignan nyo ang record. Ang nauna, yung 1/3. Kaya, in-archive yung 3. So very factual. So sa mga facts na ito, baka dapat talagang baguhin ang desisyon. Ngayon, bakit ko nasabi dyan? Kasi kung makikita mo, Drew at John, yung tindi nung motion for reconsideration, kung ikaw matitigil ka magpo-pause ka Ay, ganun mo talaga, di ba? So kung ikaw ay tunay na tinitignan mo ang issue ng accountability, ang issue ng proseso, ang issue ng ang paggalang sa kapwa mo equal body. Dapat talaga mag-pause ka. Sige, itigil muna natin to kasi may mga mahalagang usapin na inihain. Kaya lang, siyempre, yan ang sinasabi natin, Drew at John, no? Ang masama, alyansa, di ba? Nadidesisyonan ang kampi-kampihan lang ito. Kampi-kampihan lang ito. Magaganda ang marinig natin diyan, pero at the end of the day, hindi nila titignan yung substance hindi nila titignan ang merito. With all due respect, ang masamang nangyayari, alyansa. Attorney, baka lang makalimutan ko, yung binabanggit mong tapos na ang boxing pag nag-decision na hindi ituloy ng Senado today is for this year lang. Ang susundan na natin, February 2026, tama po ba? Totoo yan. Ang susundan na natin yung February. Okay. Sabi ng Korte Suprema, hindi na kayo makapag-file ngayon, pero wag lang kayo mag-file bago February 6.
2026. After that, Di na. mag-file na kayo Oo, sapagkat opo. sabi rin ng Korte Suprema, hindi ibig sabihin ng desisyon nila sinasawalang visa na nila o ina-acquit na nila si Vice President Sara Duterte. Nandoon pa rin ang charge na yan, kaya lang dapat mag-file kayo ng panibagong angal. Opo. Yan. Opo, yung kung halimbawa na iba ang hihip ng hangin, Assuming Santa po, Maria, attorney. biglang magsabi silang ituloy natin Yan. ang paglilitis, what will happen? Ano pong Tutuloy magiging yan. bearing nun? Opo. The same principle yan. The same principle yan na sila lang ang may kapangyarihan magtuloy o magtapos ng isang impeachment proceeding. No? Impeachment proceeding. Kaya lang, Drew at John, maganda yung punto mong yan. Baka magkaroon ng constitutional crisis. Yung mga ganyan yung mga ganyan ang usapin Sapagkat sabi ng Korte Suprema, ang ginagawa nyo ngayon walang bisa. Diba? Ang ginagawa nyo ngayon walang visa. And this is, sabi ng Korte Suprema, immediately executory. Yun. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka pwedeng mag-file ng motion for recall, no? Tapos itutuloy nila. So makikita mo ngayon, dalawang departamento ng gobyerno, Babanggaan. at least on the basis of the Co-equal decision, yan, oo. Co-equal sila. co-equal yan, paano mong tatablahin yan? Di ba? Challenge yan. So ito rin ang leksyon natin Dapat ang departamento ng mga gobyerno co-equal. May little bit of coordination, di ba? Coordination makukuha mo lang, may galang kayo sa isa't isa. Di ba? May galang kayo sa isa't isa. Pero yan, tayong mga nanonood na lang dito, John at Drew, naghihintay na lang tayo kung anong gagawin ninyo. Apo. Sapagkat kahit talagang ito na ang pwedeng mga mangyari. Ayan. Attorney, pwede pa ba, kasi may humihiling na may nanawagan ang Juan Sambayan, tama? Status quo, Status anti-order. quo anti-order, May magkaroon po ano ng to? oral arguments. May bearing ba to, Attorney Santa Maria? Pwede ba yan? Sana sana may bearing yan. Sapagkat basta pinayagan niya ng Korte Suprema na kahit na pansamantala, matitigil at gagalangin ng Senate, matitigil muna ang tensyon, hahantayin ang desisyon ng Korte Suprema. With emphasis, John at Drew, with emphasis, sinabi ko, kung gagalangin ng Senado. Dahil co-equal sila. Tingnan mo ito, Andrew, Yan, co-equal Kaya ang humihiling lang na status quo ante. Hindi sila humihiling na injunction. TRO. Walang ganon. Kasi ang pagpapahiwatig ito na status quo order, kung pwede ba, status quo order. Parang Hindi kami lambing. nag-injunction, hindi kami nagti-TRO. Yeah, kaya kung payagan niya ng Korte Suprema, nakasalalay pa rin sa Senado, Senado, kung itutuloy gagalangin hindi. ba natin to o hindi? Lalabas Oo, ba, oo, Attorney? Kasi sila may sole power to impeach. Apo, Attorney Santa Maria, kung halimbawang pagbigyan ng Korte Suprema tong anti-order, mailalabas ba ito mamaya bagong alas 3? Siyempre, oo, pwede. Oh, Ganyan yan. urgent Kasi yan. yung mga issue urgent yan. Yung mga issue ng TRO, injunction, status quo order, talagang pwedeng malabas yan. Baka mamaya, beginning of business hours, pwedeng lumabas yan. Diba? So tignan natin. Tanong na lang talaga, Attorney, igagalang ba at susundin ng Senado? Whatever ilalabas ng Correct. Supreme Court. Okay. Parating ganyan. In the Siguro nick of naman, time, Attorney, sabihin natin, alas Last 3 mag-i-start, baka mamaya 2:50. 2:50, 2:30, lumabas. Ano ba, mga drama nga, no? Anyway, May Attorney, papasok. opo, pasensya na, bago tuluyang pumuti ng todo yung buhok mo, tsaka itong balbas at bigote ko, ang tanong, binabanggit kasi, balikan natin yung naging unconstitutional decision ng Supreme Court. Ang binabanggit, bukod dun sa mga dating naging impeachment case, mukhang sinasabing bulletproof vest ito para sa mismong mga maestrado ng Supreme Court dahil parang nag-iba Impeachable din kasi sila, impeachable Attorney. din kasi sila. Tama po ba? At mukhang parang quote-unquote, dinampot or kinuha ng katasasang hukuman yung exclusivity sa Congress. Tama po ba sa Attorney Santa Maria? May punto ka doon sapagkat dito
alam mo, nagdagdag talaga ng ilang mga alituntunin ang Korte Suprema sa mga patakaran ng impeachment. Gayon na ang sabi ng ng ating konstitusyon, dapat ang magbabalangkas ng mga alituntunin na yan ay ang Kongreso. So may dinagdag sila. Pero yung sinasabi mo na pinotektahan ba ng Korte Suprema ang sarili na? With all due respect, the Korte Suprema, may nakasingit doon sa desisyon na ginawa ng Korte Suprema. Ano yung nakasingit? Ang sinabi ng Korte Suprema, ang Presidente, ang Vice President, ang miyembro ng Korte Suprema at ang miyembro ng mga Constitutional Commission pwedeng ma-impeach sapagkat iyan ay nakalahad sa ating saligang batas. At dinescribe nila kung ano ang quality ng impeachable offense. Pero ito ang dinagdag nila. Pero sabi nila, kung ang isang body ay isang collegial body at sila ay naggawa ng desisyon on the basis ng karapatan nilang gumawa ng desisyon, hindi sila pwedeng managot o they will not be answerable. Ayan. Yan ang mismong sinabi sa impeachment. So, ibig sabihin, magtataka ka, teka, di ba collegial body, Supreme Court rin? Di ba? So, sinabi nila, I will reiterate, ang sabi nila, kung ikaw ay isang collegial body, kasama ka sa isang katipunan na naghusga ka nga, hindi ka mananagot sa mga impeachment case kung ang iyong ginawa bilang collegial body ay prerogatiba mong mag-decide. Kita mo 'yon? So sinabi, teka, bakit nasingit 'yan? 'Di ba? Bakit nasingit 'yan? Ang issue lang naman dito yung impeachment ni BP Sara. Tama. Bakit pumasok 'yang mga rules na iyan? May Isa pang insertions. dinagdag nilang rules. Kung may insertion ang mga Congress, sila may pork barrel doon, dito immunity. Immunity. So bakit nagkaroon ng salitang ganyan? Naghain ka sa korte, tapos may sinabi ka na okay, etong desisyon pero kaming mag-decide, wag nyo kaming hahabulin na kung sakasakaling impeachable offense. So nagtataka ang mga tao doon. Iyon pa rin ang isang napuna ng mga tao, ng mga eksperto. Bakit dinagdagan nyo yan? So ganyan. So yun. Right? Mahaba-habang usapan ito, Attorney Santa Abangan Maria. natin mamaya. Oo. And after this, kung ano naman ang mangyayari, okay lang ba muli namin kayong aabalahin sa mga susunod na araw? Kasi mukhang marami pang dapat talakayin eh. Di po ba? May pa yan. Apo, marami pa. Apo. Ayos lang. Salamat. Nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may karagdagan pa kayo with regard to sa mangyayari mamaya ang inaabangan. Go ahead. May Attorney Santa Maria. panawagan po Go kayo ahead. sa mga senador. Well, tayong mga taong bayan, manood tayo sa kanila. Para tong sine, manood tayo sa kanila. Popcorn! At dito tayo magkakaroon ng pagkakataon para makita kung sino ang may laman at kung sino ang zero. At dito natin makikita kung paano talaga silang igagalaw. Kung may galang ba sila sa House of Representatives o kung may galang ba sila sa isa't isa. O talagang numbers lang talaga naman to. Alam naman natin lahat. So iyon. Manood tayo at tingnan natin at magpuna tayo, magbatikos tayo kung kinakailangan. Sapagkat yan ang ating trabaho, di ba? Right. John Drew, yan na lang ang magagawa natin bilang mga mamamayang Pilipino. Right. So much, Attorney Mel Santa Salamat Maria. po, Ingat po. Attorney. Good morning. Ingat Good morning. Good luck. Thank you so much. Maraming salamat, John Drew. Thank you. Good morning Alright. po. Yan po mga kabalitaktakan, si dating FEU Institute of Law Dean, Attorney Mel Santa Maria. Kung titignan mo siya personally, mapapahinto ka, no? Kasi kala mo suplado. No? Pero pag nagpaliwanag, tumbok na tumbok. Ang lalim. Di ba? Sobra. Dito natin malalaman kung sino ang may laman, kung sino ang wala, at kung sino ang
bilang lang talaga. Alas 3 po yan, mamayang hapon. Nintay kong sabihin ni attorney at malaman ko sino yung guided ng espiritu. Holy Huwag Spirit. nang banggitin yung... Huwag mo na yung holy. Oo. Anong Spirit espiritu, na lang. bahala na lang sila. Di ba? So ayan mula mismo sa isang matikas na abogado ang nagsabi, mag-monitor tayo, manood tayo, tignan natin ang mangyayari, at ika ngay mag-participate tayo. Huwag nating hayaang lumagpas ang pagkakataon na ito dahil historical to eh. Lumagpas ang pagkakataon ito na hindi tayo makikibahagi. Tayo, tatandaan natin bilang mamamayan, kasama tayo dyan sa ayaw natin at sa hindi. Siyempre. Diba? So, again, ang binabanggit natin, abangan ang susunod na kabanata. ... Pasada Balita. Super Dean! Ay! Din? Super! Di na Din. tumatayo? Hindi na tumatayo. Hindi Sa na upuan. tina- Sa upuan. Sa upuan. Tingnan natin. Din Wener Contihino, oras sa hudya. 49 minutes after 6 a.m. Ang pagkakataong ito, mga kabalitaan, kabalitaktakan, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Rigudon sa hanay ng mga general muling ipinatupad ng Philippine National Police. Kanya nagbabalik Patrol 17, Jopel Pelenio. Jopel? Go, Jopel! Isang biglaang rigodon ang muling ipinatupad ng Philippine National Police sa hanay ng mga general. Base sa inilabas na dokumento ng PNP, itinalaga si Police Lieutenant General Bernard Molanida Banak bilang bagong Deputy Chief for Administration na siyang ikalawang pinakamataas na posisyon sa PNP. Dating nagsilbi si Banak bilang tagapagsalita ng pambansang pulisya sa panahon ni dating PNP Chief General Oscar Albayalde at naitalaga rin sa mga posisyon bilang Director for Plans, Director for PNP Training Service at Director ng Police Regional Office 8. Base sa ulat, na italaga sa mataas na posisyon si Banak dahil sa malawak na karanasan, profesionalismo at malinis sa track record lalo na pagdating sa isyong politikal. Kasabay nito, tila pinatawa naman ng demosyon si Lieutenant General Jose Melencio Tateng Nartates Jr. makaraang italaga bilang commander ng Area Police Command sa Western Mindanao na malayo sa Campo Crame. Samantala, nag-ugat umano ang rigodon kasunod ng mga kumalat na issue mula sa kampo ni Lieutenant General Nartates na siya ang magsisilbing kapalit ni General Nicolas Torre III pagsapit ng March 2026. Ayon sa impormasyon, suportado umano ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa Nartates para maupo sa pwesto bilang susunod na PNP Chief. Ngunit may ilan umanong opisyal ng pambansang pulisya ang nagsabing hindi umano popular ang dalawa sa loob ng organisasyon. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Iba pang balita, Pangulong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi sumabak sa bilateral meeting, ilang kasunduan sa iba't ibang larangan nilagdaan. Isa pang report mula kay Patrol 13 Gilbert Perez. Sumabak sa isang bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi kasama ang mga official delegations ng Pilipinas at India sa New Delhi. Sa isang joint statement, ibinahagi naman ni PBBM at Modi ang mga pangunahing layunin ng kooperasyon sa ilalim ng inilunsad na Philippines-India Strategic Partnership. Maliban dito, sinaksihan din nila ang palitan ng mga kasunduan o agreements sa iba't ibang larangan. Kasama naman dito ang Defense and Maritime Cooperation, Legal Assistance, Science and Technology, Digital Innovation, Space Cooperation, Tourism at Cultural Exchange. Patrol 13, Gilbert Perez para sa impilang may todong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, mga kagaya ni Kuyang Drew Nasino o mga artistang mag-endorso ng online gambling. Ito, manda ka na. Dapat panagutin ayon sa isang mambabatas.
Tanya, nagbabalik Patrol 30, Jelly Mendez. Binigyan diin ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez na dapat panagutin ang mga artista at beauty queen na nag-endorso ng online gambling. Naniniwala si Rodriguez na ang paggamit ng mga sikat na celebrities bilang direct o indirect endorsers ng online gambling ang pangunahing dahilan kaya laganap ngayon ang pagsusugal sa iba't ibang social media platforms. Mas madali na kasi anya ang online gambling dahil hindi mo na kailangan pang pumunta sa mga kasino dahil kaya ng makataya at makasugal gamit ang cellphone. Sa kanyang privilege speech, sinabi ng mambabatas na may tuturing ng silent epidemic ang online gambling dahil maging ang mga sikat na artista ay ginagamit na rin bilang endorsers ng e-gambling at layong hikayatin ang publiko na tangkilikin ang online sugal. Sinabi ni Rodriguez na dahil sa mga sikat na celebrity endorsers na hihikayat ang mga kabataan na kanilang fans na magsugal lalo na't madali na ang pagtaya gamit ang mga e-wallet gaya na lamang ng GCash at Paymaya. Sa datos ng mambabatas, umaabot sa 15 top celebrities ang nagpo-promote ng online gambling, kabilang na nga dito sina Ivana Alawi, Vice Ganda at Alden Richards. Iginiit ng kongresista na dapat iban ang lahat ng uri ng online gambling at ipagbawal rin sa mga e-wallet platform ang gambling transactions. Narito pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Rufus Rodriguez. What's more alarming, Madam Speaker, is how these platforms are promoted. We see celebrities, influencers, even beauty queens endorsing apps like Bingo Plus, Arena Plus, OkiBet, and Stake.com, enticing millions of Filipinos with promises of instant riches. As of this year, over 15 top Filipino celebrities are directly or indirectly promoting gambling platforms, from Ivana Alawi to Vice Ganda to Alden Richards. These endorsements, Madam Speaker, are often packaged as lifestyle content, making gambling appear harmless and aspirational. At yan ang tinig ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang desisyon ng DepEd na itaas ang Teacher Salary Subsidy o TSS para sa mga kwalipikadong guro sa private school na anyay tugma sa patuloy na reformang ipinatutupad ni Pangulong Bongbong Marcos upang maitaas ang kalidad ng edukasyon para sa mga Pilipino. Noong nakarang linggo, inanunsyo ng DepEd na itataas sa 24,000 pesos ang 18,000 TSS sa school year 2025-2026. Ayon sa leader ng Kamara, ang nasabing pagtaas ay hindi lamang nagbibigay ng kinakailangan tulong pinansyal sa mga guro sa pribadong paaralan, kundi higit ding nagpapalakas sa advokasya ng Pangulo na itaguyod ang isang inklusibo, patas at dekalidad na sistema pang-edukasyon para sa lahat. Ito anya ay malinaw na refleksyon ng commitment ng Pangulo na iangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kapakanan ng mga guro. At sa oras pong 7:00 na ng umaga, narito po ang Word of Life mula sa aming chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon. God's timing is always right and perfect. There may be times as though we hear nothing, but God is speaking. We may see nothing, but God never stops working. Things may happen in ways we never expect, but let's continue to trust in God's wisdom and great power. Thank good, thank God, thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang Word of Life mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation.
Muli narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Wednesday, August 6, 2025. Pasada Balita. Botohan sa Senado hinggil sa impeachment ni VP Sara ngayong araw, wala nang atrasan. Pasada Balita. Trust at performance ratings ng Senado lumagpak, Kamara tumaas batay sa survey. Pasada Balita. Mga sangkot o mga inginuso sa sinasabing palpak na flood control project sa mumurong ipa-blacklist ng pamahalaan. Pasada Balita. Department of Agriculture inirekomenda na ang temporary rice import ban sa Setyembre. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, $11.18 billion na utang para sa unang semestre ng taon, aprobado na ng BSP. Pasada Balita. Balita naman sa ibang dagat, Southern France, tinupok ng wildfire, 2 sugatan. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas sa taob sa Chinese Taipei sa unang laro sa 2025 FIBA Asia Cup. Pangkalusugan, paunang sintomas ng Diabetes, ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Korean actor na si Kim Dru Jisoo nais pang manatili sa Pinas. Kapang tampok na balita, nakatakda ng isa pinal ng Metro Manila Council sa susunod na buwan ng mga lansangang kabilang sa ipatutupad na parking ban sa Metro Manila. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora na naatasan na ang mga alkalde sa buong Kamaynilaan na magsumite ng mga lugar kung saan ipapatupad ang nasabing ban. Isasubmit po yan sa technical working group, i-evaluate po yan ng MMDA, ng DLG, and tingnan po natin alin po ang maaprubahan. Ang pinapagawa po sa amin ay mag-submit ng isang city map kung saan nakaplot po ang mga kalye na sa tingin ng mayor na pwedeng paradahan at certain times of the day, at kahit paradahan po, makakadaan pa rin ng fire truck, makakadaan ng ambulance, at makakadaan po ang mga sasakyan. We are supposed to finalize by September. So yun po ang bilin sa amin ni Secretary Remulla. Ilinaw naman ng alkalde na hindi pagkonsinti sa mga may-ari ng sasakyan ang kanilang pagtutol sa total parking ban. Hindi po natin sila kinukonsinti sapagkat yung designated areas, no, yung makikita nating pwedeng pagparadahan, ito naman po ay in-evaluate at aaralin, no, na hindi talaga po magiging sagabal sa parking. If we totally ban all streets from being parked on, saan po natin dadalhin ang ating mga sasakyan? So iba po yung perfect world, iba yung realities. Kumaga, ang sarap pakinggan, sige, pagbawal natin sa lahat ng kalye, sa lahat ng oras. Pero ang tanong, given the current situation and the realities na nandito na ho mga sasakyan yan, po natin yan paparada. Yan po ang tinig paliwanag ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ngayon pa rin yan, naniniwala ang Coalition of Filipino Commuters o CFC na imposibleng maipatupad ang total parking ban sa Metro Manila. Isa sa mga itinuturong dahilan ni CFC Lead Convener Ira Panganiban, ang patuloy na pagdami ng mga sasakyan na aabot na sa mahigit 2 milyon. Aminado si Panganiban na tutol din ang mga negosyante na ipagbawal ang street parking dahil maaring maapektuhan ang kanilang hanap buhay. Wala naman na talaga espasyo yung mga kalye natin sa Pilipinas. So kung sinasabi mong total parking ban, in theory, dapat wala talagang nakaparada. Dahil pag nagparada ka ng sasakyan sa magkabilang panig, wala nang dadaan sa gitna. So in theory, yes, I agree. Pero in real life, imposible. Hindi mo pwedeng gawin eh. Pero kung ang pag-uusapan natin tungkol sa mga major thoroughfares, halimbawa EDSA, Quezon Avenue, Commonwealth, Sukat, Rojas Boulevard, yung mga yan, agree ako dyan. Kasi yan yung mga commercial roads na dinadaan natin palagi, na andyan lahat ng mga sasakyan, na hindi ko maintindihan kung bakit nakaparada at nakabalandra yung mga jeepney sa tagiliran, naghihintay ng pasahero yung mga bus, at saka ginagawang mga terminal na mga taxi at saka mga tricycle at kung ano-ano pa. Yes, I agree, dapat i-ban yung parking dyan sa mga lugar na yan. Sa kabila nito, ipinunto ng transport advocate na dapat na mas tutukan ng gobyerno ang kapakanan ng mga commuter, lalo't madalas ding apektado ang mga pasahero kapag may mga umuusbong na problema sa sektor ng transportasyon, gaya ng pagtaas ng presyo ng krudo at
pamasahe sa public utility vehicles. Dapat yung pasahero ang mayroong mas malaking kapakanan. Tignan mo, ilan ang driver sa isang jeep? Isa. Ilan ang pasahero? 16. Pero yung driver may representation sa Congress. Yung pasahero wala. Diferensya tayo, di ba? Tapos, pagka magkakaroon ng fuel price hike, hihingi sila ng benepisyo para sa mga driver. Ang unang-unang biktima, pasahero. Bakit? Fair hike. Bakit hindi natin subukang, hoy, operator, bawasan mo naman ng 200 yung boundary mo, imbes na mag-price hike tayo. Total, kumita ka na, nabawi mo na lahat ng ginastos mo doon sa jeep. 35 taon nang tumatakbo yan. Bakit hindi natin baliktarin, di ba? Yung iba, Bakit wala hindi pang natin ilaw. dalhin sa ibang lugar? Bakit palaging the same solutions which bring hardship to commuters, to motorists, ang palaging solusyon na nakikita natin? Tayo ang sapul. Tayo lagi ang sapul. Yan po ang mahinahon at matigas. Matigas na paninindigan at tinig ni Coalition of Filipino Commuters Lead Convener Ira Panganiban sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. In fairness, may punto siya. Ha? Kasi nga naman, ang lansangan, daanan Daanan yan kasi talaga. Diba? Hindi po yan parkingan. Tama naman. Ito, classic For example. public use nga eh. Classic example. With your indulgence, MMDA, may enforcer dun sa kanto ng Kamuning Kamyas Road na magano sa EDSA. May malaking butika dyan eh. Kabilaan. Alam mo bang ginagawang terminal ng jeep yan? Oh. Ang tanong, anong ginagawa ng enforcer doon? Na pag humaba na yung pila ng terminal, sa iba na tumitingin. Nagtatago, nagsa-cellphone. Na pag sinita mo, galit pa sa'yo. Para sasabihin niya, di ikaw na. Parang ganon. Ang sa akin lang, kung hindi po papayagan ng mga enforcer, ng mga otoridad, na mag-terminal doon yung mga jeep, anong problema? Diba? Walang problema sa traffic. Ano pa lang yan, simple pa lang yan. Isang ehemplo pa lang yan, yung kabilaan ng Kamuning at saka ng Kamyas na yan, na tumbok na pag galing ka ng Cubao, kakanan ka, papunta ditong Kamyas. Yun mismo, tumbok yun, nagte-terminal doon. Yung galing ka naman ng ditong Quezon Ave, papakanan ka naman papuntang Kamyas, kantong-kanto, tumbok din yun. Diba? Yun yung sinasabi natin na kung pwede, hindi naman siya parkingan eh. Terminal. At saka yung walang kamatayang mga terminal ng bus sa EDSA na ginagawa ring terminal ng mga taxi tsaka habal-habal. Pati yung mga tricycle, diba? Tricycle. Diba? Ako agree ako dyan. Kasi saan ka naman nakakita ng major thoroughfares ginagawang terminal? Diba? EDSA, Commonwealth, pati Rojas Boulevard. Paano lang pag na-tsempo yung napakalakit luxurious SUV ni John Andrew na sino na tumaan. Pag binusinahan kayo, busina pa naman ng SUV nito, pang barko. Tulig kayo. Hihintayin niyo pa bang mangyari yun? Huwag na, ako na nakikiusa sa inyo. 8 gulong na. Mamaya, meron pa tayo isang mahinahong makakausap. Sigurado. Abangan niyo po I-ready ko na nga yun. Wala pa ba? Wala pa. Pag hindi pa naman kayo natorete dito sa mga interview namin, matibay na lang talaga pandinig ninyo. Amantala, bumagal sa 0.90 o 9% ang inflation rate ng bansa nitong Hulyo. Batay ito sa monitoring, sandali lang sa monitoring ng Philippine Statistics Authority kung saan mas mababa ito kumpara sa 1.4% noong Hunyo. Ayon sa PSA, umabot na sa 1.7% ang average inflation mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Mas mababa kumpara sa 4.4% inflation na naitala naman noong nakaraang taon. Isa sa tinitingnan dahilan ng pagbaba ng inflation ang mas mabagal na pagtaas sa presyo ng bahay, tubig, kuryente, gas at iba pa na bumaba sa 2.1% mula sa 3.2% at naitala rin ang pagbaba ng presyo ng pagkain at alcohol beverage na nasa negative 0.2% at mas mabilis sa pagbaba sa transportasyon. Pasada Balita. Tama yung crudo. Crudo, wala. Pagbaba sa transportasyon. Baba ng... Transportasyon? Oo nga. Hindi, ito. Tanungin na rin natin yun. Baka pasukin na natin. Baka kasi pag ako nag-introduce, baka iba may tawag ko. Ewan ko ba, nabiting kasi kami kahapon. Suki yan. Suki. Nasa kabilang linya po natin
ang Pangulo po ng LTAP, Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, si Ginoong Orlando Calando Marquez Calando. Magandang morning. Welcome muli sa DWIC LU Channel 23. Calando, good Hi, morning. good morning. Good morning, Sir Dro, at good morning, Sir Jun. At good morning sa yung milyon-milyon nakikinig at nanonood sa buong mundo. Po. Lahat ng sinabi mo, doon ako hindi naniniwala sa milyon-milyon. Anyway, Calando, ay nabala ka namin dahil doon sa issue ng... Bukod sa yung fair hike, tapos yung sa modernization, yung sa DBP. Correct. Unahin muna natin yung, ano ba yung napag-usapan nyo kahapon, nabitin tayo kahapon. Ano ba ang ganap, nangyari? Update. Unang-una, Sir Dro, no, na maganda dahil personal kami na nag-usap nila Chairman Aguadis kahapon. Sama ko sila paring Obet Martin sa mga iba pang mga leader ng yung national president ng kooperatiba ng buong Pilipinas. Dahil talaga kami ngayon talagang noong pa ay matagal na nahirap ang public support. Alam naman siguro ng taong bayan yan dahil lahat tayo naghihirap sa ngayon. Pero ito ngayon lumabas ng itong problema ng traffic ay napakagrabe na ang problema ng traffic ngayon. At pangalawa, yung pong pagtaas ng mga fuel, ito ay kahit kailan na sumasabay itong spare parts na hindi naman magbababa kung magbababa ang fuel. Yung spare parts laging naka-steady yan. Daig pa ito yung deregulation law na batas doon sa fuel. Na dapat ito ay kontrolado ito, Sir Dro, ng DTI. Kaso wala hong yung mga spare parts. At talagang gusto naman ni Chairman Guadis dahil ang sabi niya, pinagpapail na lang kami ngayon ng motion dahil naaprubahan na ni Chairman Guadis dati yung piso noon na kaya lang pinahold nga ng Pangulo dahil nga yung pagtaas ng bigla ng fuel na nagbigay sila ng service contracting. At yung pong fuel na ibibigay na subsidy ay hindi naman naibigay. Kaya talagang kami ay binalikan namin ang ating butihing chairman ng LTFRB at siya naman ho ay in-advisean kami na mag-file kami ng motion. Opo. O reconsidering na i-reconsider yung ibigay na yung piso dahil biniro ko nga ho ang ating chairman na baka sakali ka ako makalpas na tayo, baka totoo ka ako na yung 13 na numero na pamasahe, baka malas yata ka ako, malas tayo So gawin ng 14? Oo, gawin ng 14 dahil piso lang naman po. Kaya yan ho yung aming Calando, naisingin mo pa yung malas na 13, Oo, ako talaga 3 beses na ako na-aksidente yan ni malas na 13 na numero na yan. Lalo na yung Biyernes 13. Friday the 13th. Mabigat. Anyway. Yan ho. So anong resulta? Bibigay ba hindi? At yun ho, ipapail na namin po yung aming motion sa Biyernes. Kaya yan ho yung sinabi. At yan po naman, ang sabi niya ay hindi naman siya pa rin na masusunod, kundi yun yung advice niya bilang abogado at siya naman yung chairman at ipakiusap na rin natin, sabi niya, kay secretary dahil napaka-considerate naman ang ating bagong secretary na si Secretary Bisbison, para matulungan kayo dahil naintindihan naman po ni Chairman Guadis at sigurado ko na yun po naman na ating secretary ay baka maunawaan naman natin. Maunawaan naman tayo ang ating Pangulo dahil nga binibigay naman nila yung kaya nilang lahat ibigay basta yan po ay nasa tamang So, Calando, linawin lang natin muli provisional pa rin ito Provisional pa rin po yun naming hiniling, Sir Dro. At yung pong aming pang isang hiniling ay ito pong, di ba, tandaan nyo ho, yung JAW na executive order lang ho noong araw na hanggang ngayon, ito yung nag-supersede ng batas. Na ang napakasakit, Kuya Eddie, dito ho saan nangyari na ito, yung superseding of the law ay maliwanag na mali ho, bawal po yun.
dahil yung Republic Act 4136 ay mayroon pong fines and penalties. Na kami naman po ay may consider po na pwede natin pag-usapan kung ganun ang malang ang nangyari. Wag lang naman sana yung ginawa nila na ang penalty doon sa tinatawag na obstruction sa batas ay kung 250, nagawa na, pumayag na kami noon na 500. Kung yan ay gawin sana ho na mga ilagay na sa 500, wag lang naman sana yung mga 5,000 kagaya ng mga defective signal light. Halimbawa, iyan po ay 250 sa tamang batas na Republic Act 4136. Ginawa na kasi po ito na tagli 5,000 at nangyayari, arigluan lang po sa kalsada. Kaya yung batas na yan, ginigithin po batas yan, gatas yan talaga. Right. Kalando, bago pa tuloy yung uminit ang ulo mo, ito yung bago kahapon, yung kasama sa headline namin na pinreno mo muna ng Development Bank of the Philippines, yung pagbibigay ng pautang, I understand, sa modernization jeepney. Anong tinigil na po yan? Ako ho, ay hindi naman po ako kumukontra doon ho. Dahil unang-una, doon sa maling implementasyon, dahil kami po noon, alam ito po ni Yossi Corbos, kahit interviewin niyo po si Yossi Corbos, na ang gusto ho rekomendasyon ni Yossi Corbos noon na sinang-ayunan namin ay selective lang muna yung ruta na bibigyan natin ng modernization para makita muna natin kung makakabayad ba o hindi. Ang nangyari, binago pa nila yung requirements na kailangan ay mauna ay route rationalization. Yung consolidation. Bakit mo i-consolidate kagad na hindi pa na-justify yung rota kung ilan ang tao ang siservan? Yun po yung sistema ng route rationalization, Sir Jun. Kaya yan ho ay nailatag na namin lahat kay Secretary Bisdison at yan po yung ilalabas nila ngayon po na na i-implement sa bagong department order. Naayos na ni Secretary Bisdison po yan. Pati po yung mga paglalagay ng pangalan ng kooperatiba. Halimbawa po, individual operator, sumali ka sa kooperatiba. So ilalagay sa pangalan ng kooperatiba, ilagay din dapat ang pangalan / pangalan ng taong sumapi sa kooperatiba dahil kung hindi sumapi itong individual, hindi naman makabuo yung kooperatiba ng number of units na kailangan. So ang nangyari po, Sir Jun, tinanggal nila yung pangalan noong mga may-ari ng mga jeepney na sumali sa kooperatiba. Yan ho yung talagang isa sa ugat kung bakit umaayaw yung mga tao na pinaghirapan nila yung mga jeep nila ng ilang taon na inutang, bakit naman wala na silang pangalan? Kaya ang dami yung mga operator na itong mga salabusab naman na mga chairman ng kooperatiba, gagawan nila ng paraan, awayin na nila yung may-ari ng jeep na sumapi sa kanila, hanggat sa wala na siyang karapatan na humaghabol dahil wala na siyang pangalan sa resto. Nasa sa inyo, nandun din palang gulo, nasa ilalim, ano? Kalando, nagkakagulo yung ilalim. Babalasubas. Kaya inaayos ko yan. Kaya ngayon ho, yung problema namin na isa pa sa pinakamalaki nung pandemya, Sir John, Sir Drew, yung ruta ng mga jeep, pinasukan ng mga bus. Yung paisa. Ngayon, yung mga bus na pumasok sa ruta namin, dahil malakas, kumikita na sila, hindi na nila inalis doon. Nagkaroon na ng kasunduhan dyan sa LTFRB. Kasunduan ba yan o kasunduan? Kasunduan. Linawin mo, Kalando, baka kasunduan. Hindi, minsan kasi nababagalan yung ating dila dahil alam mo naman, senior na tayo. Kaya ano na, babanggit mo. Anyway, tayo lang naman po ay umamin naman na tumatanda. Kaya yung kasunduan na yan, kaya ang aming kahilingan, Sir Jun, yung Route Planning Division na RMC noong araw sa DOTC, ibalik dapat sa DOTR, hindi ho dapat doon sa LTFRB. Wala po kaming galit kay Chairman Guadis, maliwanag po yan. Payag po si Chairman Guadis na ibalik doon sa DOTR.
Hindi namin alam kung bakit hindi maibalik-balik sa DOTR yung Route Planning Division na napakaganda ang takbo nung araw dahil nga binalabalasan nila yung route rationalization na route measure capacity na dapat i-identify yung rota, ilan ang tumatakbo, ilan ang siserbisyuhan, at anong dapat klaseng sasakyan ang ilalagay. At dapat isang guni sa local government dahil nakalagay sa provision ng prangkisa na dapat ay mayroon hong pakialam ng local government na sila yung magbibigay kung saan pwedeng mag-terminal, saan pwede yung mga loading and unloading sa mga barangay. Binaliwalayan lahat ho nung nakarang administrasyon dahil nga yung daw hong sekretary noon na kinikilala naman natin, na mahal naman namin, ay malakas kay Presidente. Kaya hindi nangyari ho yung mga dating provision nung panahon ng ating mga nakaraang unang na Presidente. Alright. Kalanda, last na lang on my part. Babalik ako dun sa sinasabi mo na magfa-file kayo ng motion para dun sa fare hike. Pag nag-file ho kayo ng Friday, ano ho ang assurance, gaano ho katagal ho yan bago ho kayo makatanggap po ng tugon? May sinabi ho bang ganun si Chairman Guadis? Opo, Kalando? Naputol ba si Kalando? Mukhang naputol yung ruta ni Kalando. Naputol yung ruta ni Kalando. Kalando? Anyway. Balikan na lang siguro natin. Ayaw pa ba natin balikan? Balikan na lang Kalando? natin. Alright. Commercial muna, marami kami. Sige. Balikan po natin kung magiging malinaw pa yung linya muli ni Kalando Marquez, ang taga-pamuno po, taga-pangulo ng LTAP sa issue naman ng modernisasyon ng public utility vehicles. National Supreme President Wener Contihino, oras muna natin sa audiat. Eksakto yung punto, 25 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataon ito, muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Dalawang resolusyon kaugnay sa usapin ng budget at pagbabalik ng Quadcom, pinagtibay ng Kamara. Tanya nagbabalik si Patrol 30 Jelly Mendez. Pinagtibay ng Kamara ang dalawang resolusyon na kaugnay ng usapin ng budget at pagbabalik trabaho ng House Quad Committee. Sa ginanap na sesyon sa Kamara, inadap ang House Resolution number 94 ni na House Speaker Martin Romualdez at Tingog Party List para sa Open BICAM o bukas sa Third Party Observers ang talakayan ng Bicameral Conference Committee kaugnay ng panukalang pambansang pondo. Layon ng resolusyon na maging mas transparent ang paglalatag ng national budget at mawala ang agam-agam laban sa budget insertions. Sa ilalim ng resolusyon, iimbitahan ang mga people's organization at i-accredit bilang official non-voting observers para magkaroon sila ng partisipasyon sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations at mga subcommittee. Samantala, inadapt na rin ng Kamara ang House Resolution 106 na para naman sa pagbuo ng House Quadcom version 2.0. Layo nitong muling tutukan ang mga naiwan o hindi pa nare-resolbang issue ng extrajudicial killings o EJKs, illegal na droga, illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at iba pang kaso ng krimen at katiwalian. Magiging sakop na rin ng kanilang investigasyon ang kaso ng mga nawawalang sabongero sa ilalim ng EJKs. Ang Quadcom ay binubuo ng Committees on Human Rights, Dangerous Drugs, Public Order and Safety at ang Public Accounts. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Matala pagiging kontratista ng ilang kongresista sa ilang government projects, ibinulgar ni Senador Erwin Tulfo. Alamin po natin ang pag-uulat. Nagbabalik si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nasa 10 o higit pang mga kongresista ang posible daw
nagsisilbing supplier o contractor sa mga proyekto ng pamahalaan. Ito ay siniwalat ni Senator Erwin Tulfo na dating kongresista. Hindi naman tiyak ng senador kung mayroon ding mga contractor sa Senado dahil hindi raw niya alam ang mga negosyo ng kanyang mga kapwa senador. Matatandaang sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sinabihan niya na mahiya naman kayo ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian, kickbacks at ghost flood control projects. Ayon kay Tulfo, bago pa man ang sona ng Pangulo, nagalit na ito dahil sa mga questionable proyekto ng pamahalaan, partikular ang mga flood control projects dahilan bakit nakaranas na naman ng malawakang pagbaha sa bansa. Samantala, hindi sigurado si Tulfo kung si Undersecretary Roberto Bernardo ng DPWH ang sinibak sa pwesto. Si Bernardo ang Undersecretary for Regional Operations ng ahensya na sumasaklaw sa Mimaropa. Sa kanyang pagkakaalam, nag-leave of absence si Bernardo na 3 buwan base sa impormasyon na kanyang nakalap. Gayman, kumpiyansa si Senator Tulfo na may mga opisyal mula sa Department of Public Works and Highways na maaaring masibak sa pwesto. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, ikinatuwa naman ng liderato ng Kamara ang pagbaba ng inflation rate sa 0.9% itong Hulyo mula sa 1.4% noong Hunyo. Paliwanag ni House Speaker Martin Romualdez, indikasyon ito na mas maraming Pilipino ang kaya ng bumili ng bigas at pangunahing bilihin. Giit ng House Speaker, mula nang ipababa ng Pangulo ang taripa sa pag-angkat ng bigas at labanan ng hoarding, profiteering at manipulasyon sa presyo, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng halaga ng bigas. Ayon pa sa leader ng Kamara, ang pagbagsak ng inflation ngayong Hulyo ang pinakamababa ngayong taon. Umaasa siya na mapapanatili ang trend na ito at magpapatuloy ang Kamara sa oversight measures upang lalo pang labanan o pababain ang presyo ng pagkain lalo na ng bigas. Pasada Balita! Apalaps, maraming salamat po kay Calando Marquez ng Pangulo po ng ELTA. Binabanggit ho niya kanina, ito pong magiging posible pong tugon pag sila po ay nag-file po ng motion sa Friday, ay pwede naman pong bilisan, pwede naman pong sagutin agad. Ito pong kanila pong motion para po doon sa panibago pong dagdag pasahe. Magiging 14 pesos na po pag nagkataon, pag yan po ay inaprubahan. At syempre, hinihintay pa ng DOTR at ng LTFRB po yung rekomendasyon ng NEDA para po doon sa hirit po nila na pisong provisional fare increase sa jeep. Ang tanong, halimbawang de Biyernes pa sila, di ba? Next week, magkakaroon ng oil price adjustment. Paano kung mababa? Anong gagawin? May papatupad pa ba o hindi na yung provisional? Yun ang magiging challenge. Kaya lang, sa trend naman kasi, yung huling price hike na halos 2 piso sa diesel at gasolina, hindi naman sila nagpapatupad ng rollback na ganun kalaki. Di ba? Di ba? Bago mag... sentimo nga eh. Sentimo lang. Sentimo lang. Ang ini-rollback nila. Diba? Gakay. Gakay at T. Di ba? Diba? Kaliit lang. Katiting. Katiting. Kakarampot. Ako ano pa iniisip? Letter K at saka T. Naisip nyo? Ako na pala. At speaking of kaperahan, nire-review na at pinag-aaralan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ang minimum wage rate sa Calabarzon. Ito ang kinumpirma ni National Wages and Productivity Commission Executive Director Criselda C. Kung saan posible makatanggap ang mga minimum wage earners sa Calabarzon ng dagdag sa kanilang arawang sahod simula Setyembre. Nagsagawa naman ang RTWPB sa Calabarzon kahapon ng unang sigwada ng blended public consultation sa naturang hirit na dagdag sweldo. Layunin anya ng konsultasyon na magkaroon ng makahulugang inputs o mga detalye mula sa labor at management sector na makatutulong sa polisiya. Lilikha ng desisyon ng RTWPB kaugnay sa wage adjustment
matapos ang public hearing at consultation. Pasada Balita. Inaresto naman ng mga tauhan ng California ang 28 anyos na Pilipinong green card holder matapos itong magpadala ng pera sa mga hinihinalang kasapi ng grupong ISIS. Kinilala ng US Department of Justice ang suspect na si Mark Lorenzo Villanueva na naharap sa kasong attempting to provide material support to a foreign terrorist organization. Mabigat ito Nakita sa listahan ng isang money transfer firm na nagpadala si Villanueva ng $1,615 sa loob ng 5 buwan sa 2 intermediaries. Ayon sa US DOJ, sinabi ni Villanueva na nais itong suportahan ang ISIS at maging bahagi ng grupo. Nagpahayag naman ng Department of Foreign Affairs ang kahandaang magbigay ng consular at legal na tulong sa ating kababayan. Pasada Balita. Pabang balita, balik po tayo doon sa mga flood control projects. Hindi hinto sa flood control projects ang gagawing pagsilip ng Malacanang sa mga inabusong proyekto kung saan mayroong pondo ng taong bayan, malaking pondo ng taong bayan, ang nawaldas pero wala namang resultang naipakita. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng utos sa Department of Public Works and Highways na isumite ang listahan ng mga naturang proyekto na nasimulan o nakumpleto sa loob ng 3 taon upang mapanagot ang mga nasa likod ng substandard, hindi tapos o mga ghost flood control projects. Sa kanyang ikatlong podcast, ang Pangulo, sinabi nito na ang pagbusisi o pagsilip sa mga questionableng proyekto ay dapat na ipatupad din sa iba pang proyekto ng gobyerno. Kailangan na niya mahanap, matukoy ang lahat ng mga nagsasamantala o nagsamantala at nakinabang sa bumabahang pondo ng taong bayan. Babala pa ng Pangulo, sino man na naging kasabuat sa mga ganitong uri ng katiwalian, mapa-kontraktor man, opisyal man ng pamalaan, kalyado man o hindi ng administrasyon, abay, pasensyahan na lang, sabi po ng Pangulo, at tiyak, mananagot po kayo sa batas. Pasada Balita. Matindi, magkadikit yung yung tawag sa kontratista at kongresista. Diba? Dikit, no? Oo nga, no? Contractor tsaka congressman. Yung Tagalog ang mas kontratista, kongresista. Yung kubrador. Ay, iba naman yan. Lalim naman. Ano inalmusal mo? Buwan ng wika ho kasi ngayon. Ang wikang Tagalog. Ano naiisip mo? Samantala, iginit mismo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng sapat na pondo para sa mga foreign assisted projects sa ilalim ng pambansang budget. Kasunod ito ng ulat na nawala ng pondo ang ilang mahalagang proyekto dahil sa tinatawag na insertions o pagbabago sa panukalang budget. Ayon kay Pangulong Marcos, maraming proyekto na may pondong galing sa Official Development Assistance ang tinanggalan ng alokasyon sa nakaraang budget deliberation ng Kongreso, kabilang na ang mga proyektong nakatuon sa infrastructure, partikular na sa transportasyon. Babala ng Presidente, bukod sa pagkaantala ng mga proyekto, nakasira ito sa reputasyon ng Pilipinas sa international financial institutions at nagdudulot ng dagdag na gastusin dahil sa bayad sa commitment fees na hindi nagagamit ng mga foreign loan. Tinuligsanin ng Pangulo ang pagkakaloob ng pondo sa mga proyektong hindi prioridad ng administrasyon sa pamamagitan ng unprogrammed administration o appropriations na madalas kailangan pang utangin. Anya, hindi katanggap-tanggap ang pangungutang para sa mga proyektong may anomalya o hindi naman prioridad, kaya muling giniit ng Pangulo na mahiya naman kayo. Pasada Balita. Naniniwala naman si Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chairman Terry Redon na hindi makatutugon sa problema ng baha at mga ghost project ang pagbibitiw o pagsibak sa tungkulin kay Public Works and Highway Secretary Manuel Manny Bonoan. Ayon kay Congressman Redon, hindi ito ang tamang panahon para magturuan o magsisihan dahil kailangan ngayon ay magtulungan ang mga ahensya ng gobyerno upang maresolba ang mga problema lalo sa pagbaha. Binatikos din ng kongresista ang racket
at kickback schemes na anyay nagpapalala sa problema ng hindi matapos-tapos na mga proyekto. Kanila anyang aaksyonan ang pagsusumite ng flood control plan, ulat ng Regional Project Monitoring Committees at paglalathala ng impormasyon sa publiko bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pahayag ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa agarang hakbang laban sa pagbaha at katiwalian sa mga proyekto. Matatandaan sa ginanap na pagdinig ng komite, inihayag ni Bonoan na handa siyang magbitiw sa pwesto matapos maranasan ang malawakang pagbaha bunsod ng magkakasunod na bagyo na sinabayan pa ng habagat noong nakarang buwan dahil nga po dyan ay bumaha sa malaking bahagi po ng Metro Manila at mga karatig lugar. Pasada Balita! Pinatikos naman ng Health Reform Advocate ang pagkakatanggal ng Department of Health kina dating Health Undersecretaries Maria Rosario Berhere, Achilles Gerard Bravo at Kenneth Ronquillo. Ayon kay Dr. Tony Liachon, hindi patas at demoralizing ang pagkakatanggal sa tatlong nabanggit na USEC lalo't wala pang pahayag o ibinibigay na tunay na dahilan ng Malacanang o ang Department of Health. Kanya rin binigyan din ng mahalaga ang pagkakaroon ng mga senior officials sa DOH ngayong marami itong kinakaharap na mga issue. It's a signal na it threatens the foundation of professional and science-based public health governance. Kasi hindi naman natin minemenos yung pumalit. Pero hindi doktor eh. Ang learning curve nun, matindi. Kasi hindi ka doktor, CPA lawyer, tapos nasa gitna ka ng another issue. So ang ibig sabihin, ngayon mas kailangan natin ang senior officials considering ang tinatahak ng Department of Health. Kaya mabigat ha. Ang daming problema ng Department of Health para mawalan ka ng senior officials dyan, tatlong sabay-sabay. Yung dalawa, mukhang tenured naman, pero ang pinakamatinding makakatulong sa secretary ngayon, siyempre si Secretary Berhere. Kasi sanay na sanay sa ganyang current crisis. Naniniwala naman si Dr. Liachon na nahaluan o napolitika at napersonal ang pagkatanggal sa mga nasabing opisyal. Pareho ang tingin ko. Politika kasi yung isang na-appoint isang mayor eh. Ayaw na natin banggitin yung isang assistant secretary. Bakit naman isang politiko, mayor, ang nandyan sa Department of Health? Naintiga, maaari. Kasi ating mayor at isang abogado? Ko dyan dati sa maraming bagay dahil sa kailangan. Pag nagsisilbi ka sa isang boss, either nagugustuhan mo din yung trato sa iyo. Kasi kahit mataas yung position mo, tapos hindi nagugustuhan ang turing sa iyo, personal din yun. Kaya tingin ko yung tanong mo, political and personal, I think pareho yan. Yan naman po ang tinig ni Health Reform Advocate Dr. Tony Liachon sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Samantala, oras muna sa udyat. 7:45 a.m. Pagpapatuloy ng ilang pang mga balita, aabot sa 27 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa magkahiwalay na operasyon sa Port of Clark sa Pampanga at Barangay Patani, Marawi City. Ayon sa BOC, nasa 25.3 million pesos na halaga ng ketamine ang kanilang naharang sa Port of Clark mula sa Leer, Belgium. Idineklara ang kontrabando bilang data cable roll pero sa pag-iinspeksyon natuklasan na mahigit 5,000 gramo, 5 kilo po ng ketamine na nakatago sa loob ng wooden cable reel at nakabalot ng spray foam ang tumambad. Nakakulong na sa pasilidad ng Marawi City Police Station ang dalawang suspect na haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, pinapurihan naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang matagumpay na operasyon kontra iligal na droga sa bansa. Pasada Balita! Balitang pangkalakalan. Aprobado na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kabuuang $11.18 billion na halaga ng foreign loans ng pamahalaan sa unang kalahati ng taon. Nabatid na $2.8 na lamang ang kulang, maaabot na ang $13.68 billion na aprobadong foreign loan para sa 2024. Layo ng foreign loans na mapondohan ang mga proyekto at programa sa road at rail transport,
flood control, climate resilience, medical services at civil service modernization. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Apektado na ng wildfire ang kagubatan sa Aude region sa southern France, malapit sa Spanish border. Dalawa naman ang nasugatan, kabilang ang isang nasa malubang kalagayan. Ayon sa mga otoridad, 4,200 ektaryang kagubatan ang naabo pero under control na ang sunog. Idinagdag naman ni French President Emmanuel Macron na naipadala o kanyang tiniyak na naipadala na ang lahat ng mga bumbero sa mga apektadong lugar at patuloy ang ayuda at tulong ng gobyerno. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Gilas Pilipinas, anyari. Alamin natin mula kay Ian Articona. Good morning, Boss John at Boss Drew. Narito na aking latest news update. Nauwi sa pagkatalo ang unang laro ng Gilas Pilipinas matapos nitong makaharap ang Chinese Taipei sa 2025 FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia. Pinangunahan ng Taiwanese player na si Chen Yingchun ang pagkapanalo ng kanyang kupunan at nakatala siya ng 34 points, 2 rebounds at 2 assist. Samantala, buong giting namang hinabol ng Gilas Pilipinas ang score ng Chinese Taipei at nanguna si Justin Brownlee sa record ng 19 points, 7 rebounds at 2 assist. Tumulong din sa laro sina Kevin Kembao, Scottie Thompson at Dwight Ramos upang habulin ang lamang ng Chinese Taipei, ngunit kinulang ito at humantong sa pagkatalo sa score na 95-87. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Nararamdaman mo ba ang madalas na pag-ihi, labis na pagkauhaw, at tila walang katapusang pagkagutom? Maaring hindi lang ito basta pagod o init ng panahon yung iyong nararamdaman. At maaring ito ay maagang senyales ng diabetes. Kapag mataas po ang sugar sa ating pong dugo, pinipilit ng katawan na ilabas ito sa pamagitan ng pag-ihi. Kaya't madalas naiihi at nauuhaw dahil hindi naka-absorb ng katawan ng glucose ng maayos. Laging nakararamdam ng gutom at pagod kahit kakakain nyo lang po. Pansin nyo rin po bang pumapayat ho kayo kahit normal ang kain po ninyo? Isa rin itong senyales ng type 1 diabetes kung saan ay katawan na hindi gumagawa ng sapat po na insulin. Bukod pa rito, dapat din pong bantayan ang malabong paningin, mabagal na paggaling ng sugat at pangangalay o pamamanhid ng kamay at paa dahil ang mga ito ay mga senyales na may kinalaman sa blood circulation at nerve damage. Ang paalala po ng mga eksperto, lalo po ng mga doktor, hindi lahat ng may diabetes ay agad nakararamdam ng sintomas. Kaya't mahalaga ang regular na check-up at blood sugar test lalo na kung may lahi kayong may diabetes. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. May napapansin ako nadadalas to nadadalas na wala ng si Bini nangyari sa'yo Bini Bini Barbie Bini Barbecue. Eto na, umaasa ang Korean actor na si Kim Drew G Nasino-soo na mananatili pa sa Pilipinas. Sa sidelines ng isang network gala, sinabi ng Sparkler star na bagamat hindi ito sigurado sa mga mangyayari, nais pa niyang mag-stay dito sa Pinas. Makakasama ni Kim Drew G Nasino-soo sa nalalapit na action drama series sina David Licauco at Jillian Ward. Bumida rin ang Korean actor sa ilang serye kasama sina Jenaline Mercado at Dennis Trillo.
Showbiz Balita. Pasada Balita. Habol po natin itong good news. Matagumpay na inulunsad ang Department of Science and Technology ang 3 early detection kits para sa ASF o African Swine Fever bilang bahagi ng pagpapatibay ng kampanya kontra sa naturang sakit at para maprotektahan ang hog industry sa bansa. Kabilang dito ang Tuslob Rapid DNA Extraction Kit at Viptech ASFV Real-Time PCR Detection Kit na kaya magbigay ng mabilis at on-site na pagsusuri para matukoy ang ASF sa dugo ng mga baboy. Ang Tuslob Kit ay equipment-free habang ang Mobile Biocontainment Laboratory ng DOC ay nagdadala ng diagnosis direkta po sa lugar ng outbreak. Simula 2019, tinamaan ng ASF ang nasa 76 sa 82 lalawigan sa bansa. Dahilan para tumaas sa 53.2% ang pag-aangkat po ng karneng baboy sa ikalawang bahagi ng taon upang punan ang kakulangan sa supply. Pasada Kamusta Balita. na kaya yung Kuyang, yung balita do sa peste, sa tubuhan? Sa Negros ba yun? Sa Tubuan? Yung sa kay Daddy. Ay, oo. Kamusta na ba si Daddy? Nasa Pilipinas na ba si Daddy? Nasa Espanya pa ba? Espanya pa. Baka natabunan ng kasi alam naman natin oo na nga ang pala. tubo, ha? Nga pala, Ang tubo pala, tubo. tubo. Ang tubo. Nga pala tayo po ay nakikiramay nga pala sa kay Ginoong Mario Garcia sa kanya pong mga naulila. Pumanaw po pala itong si Kuyang Mario Garcia nito lang. Bago lang kahapon lamang at tagal na rin ito, no? Haligi na rin po ito sa industriya po. Radyo Patrol din yan Oo. Sa bayan nila, Orly Mercado, KR ni Baron, Chris Daluz, Oo. Ray Langit. Alam ko, Radyo So Patrol. tayo po ay nagpapaabot po ng taus-pusong pakikiramay. Alright. Ingat-ingat po mga kabalitaan-kabalitaktakan dahil sabi nga nila, ang pagbaha, ito yung umuulan lang naman, pero pagbaha ng mga anomalya ang nakakatakot. Naku, delikado yan. Sabi nga ng Pangulo, mahiya naman kayo. Mahiya kayo. Alright. At sumayin niyo po ang Wednesday edition pa lamang ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. At Drew Nasino. Antabayan na po ang susunod na palatuntunang karambola. Oras sa hudyat. Galing nito Buti lang. Dito tayo Eksakto yung punto. Katunod ng alarmang yan, alas 8 na ng AM. Yun Eto na. Happy weekend. Ay, Baklaran Day, ingat. Ikaw rin.